tatlong bagay. Itinapon ng BFF ko na ito daw ay tungkol sa 2028. Hindi wala akong katotohanan na 2028. Sino ang tatayo sa entablado ng INC at sasabihin na pinoproteksyonan ang Marcos at sinusubukang maayos ang Marcos? Hindi ko kandidato si Senator hindi ko kandidato si Senator Marcos sa 2028. Okay? Pangalawa, yun hong kagustuhan ng ibang kampo na ang pareho magbitiw. Yun ho ay tinututulan ko. Wala silang karapatan na sabihin na ang Vice Presidente ay dapat magbitiw. Ano ho ang ginawang kasalanan ng Vice Presidente? Tama yung sinabi ni Attorney Lambino. 125 million versus 1 trillion. 125 million already accounted for by COA. Wala naman hong violation dun sa joint memorandum on confidential fund. Saan ho ba nanggaling yung confidential fund? Hindi ba ho sa Pangulo? Binigyan siya. Bakit siya binigyan? Dahil sa NTF-ELCAC na na-appoint siya at sinabi niya lately na ginamit siyang pag-check dun sa corruption sa DepEd. Kung saan na-discover kung sino nag-supply ng computer. Okay? Anong ginawa niya nang una siyang dumating doon? Yung computer ho, pinakiusapan niya ang AFP para ma-distribute. Kahit may obsolescence na dahil medyo luma, ginawa pa rin niya para makarating dun sa dapat paratingan. So yung ating saligang batas, katulad ng sinabi ni Atty. Lambino, klarado eh. Wala namang vacancy sa Office of the Vice President. Hindi ko maintindihan yan. Magtatawag kayo na pareho bumaba. Nasa Constitution ho that Congress shall pass a law on succession. Nobody has tried filing that. I don't understand why. That Constitution has been there since 1987. Okay? So, kung gusto nyo, and I'm addressing this to the pink and the yellow. Gusto nyong paltan? Hindi ba Constitution ninyo yan? Constitution ng dilaw yan. In total reaction to the Marcos years. Ngayong nagkakaroon ng labuan ngayon, gusto nyo mag-extra constitutional? Kawawa na ho ang bansa natin. Ang ekonomiya ho natin ay bagsak. Hindi ho masaya itong darating na Pasko. Paulit-ulit kong sinasabi, pag pumunta kayo sa malls, wala hong namimili. Wala hong Christmas rush. Abay, tayo'y malapit na sa katapusan ng November. Hindi ho ba ang behavior ng consumer sa Pilipinas pagdating ng ganitong mga panahon ay talagang kabi-kabila na ang sale, kabi-kabila na ang tiyangge. Wala ho yan. Hinahawakan ni Juan de la Cruz ang pera niya para sigurado na may pera siya sa susunod na quarter o sa susunod na taon. Ganun hong kahirap ang buhay. Kaya hindi ko maintindihan itong mga kaibigan natin sa kabilang kampo na sinasabi na dapat silang dalawa. Hindi ko rin ho maintindihan na kung bakit ang mga kaliwa ay nasa mesa pa na makikipag-bargain. Para ang panahon na yon ay tapos na. Diba? Respetuhin ho natin yung proseso. At respetuhin natin yung saligang batas na yung mga dilawan ang gumawa. Maganda ba yung saligang batas? Hindi ho. Nakikita natin yung problema. Pero makuha natin pagbabago, napakahirap pong baguhin. Bakit? Kasi parati nila sinasabi, ayaw namin mabago yan. Eh, paano ho tayo uunlad? Kung tayo'y nakaangkla dun sa salita at espiritu ng 1987 Constitution. Sinabi ni Atty. Lambino, napakadali sa ibang bansa na dissolve yung parliament. No? May kultura rin sila na may hiya. Ito sinabi, delikadesa kaya nag-resign. Tapos turns out, hindi pala nag-resign. Di ba? Yun ang hindi ko naintindihan eh. Bakit parati yung binubola ang Pilipino? Bakit tuwi kayo mag-a-address sa Pilipino? Bubulahin nyo. Hindi ba utang ninyo sa Pilipino kaya kayo nandyan sa posisyon nyo? Not unless
Katulad na nakita natin, pag nagamit na, bahala na kayo, isa sa tabi. And this administration has been doing that. Nakatulong ka ng eleksyon, bibigyan ka ng LOA. Diba? So, ano yun? Yun ang hindi ko maintindihan at patuloy na nagde-deflect. Parang merong pader na inaalagaan ang Pangulo, kailangan na panahon na mag-national address siya. Kasi ito'y krisis. Kung sa tingin nyo ito'y dadaan, hindi ho. Yung handling ng krisis na ikaw ay cocaine user at ikaw ay addict, no? Gugustuhin ba nating nahalal tayo ng isang Pangulo na addict? Kaya ho, babalikan ko yung sinabi ni Dr. Mata, paiba-iba ang desisyon. EDCA, supposedly for disaster, may tumulong ho ba? China, nakaibigan natin, umayaw sa China. Kasama mo, linigawan ninyo para sa unit team, in-impeach. Diba? Yung desisyon niya, paiba-iba. Yun ay signos na, kaya nga sabi ko, gumawa kayo ng listahan. Kung kailan pa bago-bago. At makikita nyo yung epektong sinasabi ni Dr. Mata. Yung decision making is impaired. Imaginein mo yan kung may nuclear device, no? Sa Amerika, ang presidente may dala-dala. Biglang sabihin, sige, pindutin mo. Ay, di nagkaroon ng gera. Yun yung danger doon eh. Hindi brown leather bag yung sa bag ng Amerika. Oo, yung brown leather, iba yata ang laman, no? So ako'y nakikiusap. Diba? Panahon na ho magsalita kayo. At kung ayaw nyo magsalita, dahil nahihirapan kayo magsalita, di ba, signus rin yun, yung pagsasalita, no? Nahihirapan magsalita, ay magpa-hair follicle test. Yun ang pinakamadali. It ends. Ngayon, kung maging positive yun, you will have to make the ultimate sacrifice for this country to step down. Hindi ko nananawagan ng resignation, hindi ko never kong sinabi mag-step down. Pero, kaya hindi ako umakyat ng entablado nung nag-rally. Sabi ko, kayo na lang yan. Kasi hindi pa ako sigurado, kasi may mandato. Pero nung narinig ko si Senador, at alam kong agonizing yung decision na yan. Kasi nung 2025 na eleksyon, pinag-usapan na namin yan eh. Paano ko pa sasabihin? Abay, Kakoy, ikaw yan. Diba? Napakahirap mong isipin at sumunod sa isang leader na may problema na ayaw niyang i-admit na may problema siya. At to those who allow him, extra leeway, hindi ho nyo mahal ang Pilipinas. Ang mahal nyo lang, yung notion na maging presidente uli ang isang Marcos. Yun ang nakakalungkot eh. Kasi karamihan sa amin dito, akala natin redemption. At talagang magsisilbi sa Pilipinas. Ay day one pa lang mo, hindi na eh. Diba? So yun yung nakakalungkot. Kasi may mandato siya. Pero yung mandatong yun, tao rin ang mag-aalis. Tao rin ang mag-aalis. Kasi karapatan ho yun ng taong bayan. No? Kaya kay Secretary John Vic Remulla, ikaw na may kaibigan ko, hindi naman ito inciting to sedition dahil hindi naman ako nagsabi na ibagsak, no? Pero there comes a time, yung mga politiko, there comes a time when you really have to think about country. And when you really have to step up on the plate and say, pasensya na kayo, nagamit ko ang pondo na hindi tama. Oy, wala naman tayo naririnig na politiko na gaganyan. Wala nang boses si Congressman taga-Caloocan. Erice. Diba yung passion talagang... Pero wala. May tumayo ba para sabihin na humihingi ako ng paumanhin sa aking mga constituent? Wala. Maganda pa nga yung sinabi ni Atty. Lambino, naghaharakiri, humihingi ng apology, South Korea, Japan. Dito sa atin, wala eh. Pakapalan ng mukha eh. So, parte yun ng kailangan nating i-correct. Dahil sa dadating na 2028, abay dapat iba
ang uri ng pinuno na ating ihahalal. Yan yung sa demand side. Problema mo sa supply side, ang COMELEC at ang ating sistema. Marami hong aayusin. Kaya ang taong bayan, parati na lang, ay, drama lang yan, wala naman nangyayari. Makakalimutan rin yan. Ako, humihingi ng tulong sa inyo, lalo na yung sa vloggers at sa media, magtanong kayo, hindi yung porke dineflect kayo ni BFF ko, hindi nyo natatanungin. Biro mo, saan ka naman nakakita? Tinanong dun sa yung incapacity provision, biglang ang sinagot, ay dapat yung dating administrasyon questionin sa corruption. Diba? Paano ka nakatulong dun sa usapan publicly? Nasa saligang batas natin, there are 4 grounds. If there is a vacancy, at saka napakahirap ng incapacity. Yes. Kasi dadaan sa Kongreso. Exactly. Death, yung disability rin, mahirap, may requirement di ba? Yeah, binanggit ko yan nung last Saturday, di ba? Sabi ko sa inyo, take a look at the provision of Article 7, Section 11, and Section 12 ng ating saligang batas. Andoon yung, sabi ko, tagal ko nang tinuturo yan for 20 years, tinuturo ko yung saligang batas na yan. Sabi ko, itong provision na ito, in Section 11, Article 7, in regards to the inability of the President to govern. Imagine that majority of the members of the cabinet, the President can declare himself or herself temporarily incapacitated. Pwede niyang gawin yun. Susulat siya sa Senate President at saka sa Speaker of the House, declaring himself as incapacitated. Immediately, the Vice President will act as President until the President will make bawi. Susulat uli siya na capacitated na ako. Pero sabi ko, paano naging incapacitated yung Presidente? Kung susulat siya sa Senate President at saka sa Speaker declaring himself to be incapacitated. No? One. The second is majority members of the cabinet can declare the President to be incapacitated. And immediately, the Vice President will act as President. But the President can contest that. Susulat din siya, sabihin niya, no, I am not incapacitated. So nagkaroon ngayon ng away, ng dalawang issue. Then it will be resolved by the Congress of the Philippines. The House and the Senate will make a decision immediately within 12 days. They have to convene and decide, talaga bang incapacitated yung Presidente? And if they decide that the President is incapacitated, then the Vice President becomes the President. Then you go to Section 12. Doon naman sa provision ng Section 12 na yan. Kung ang issue ay patungkol sa health ng President, and that is a public interest, nakalagay po doon. When the health of the President is already something that is questionable. And I think itong revelation ni Senator Amy Marcos na ito, this involves a health issue of national significance that Congress must take a look at. Must take a look at. And take a look of this very, very seriously. Hindi natin sinasabing i-impeach si BBM, but take a look at the provision of the Constitution. Kasi nga, binabanggit na natin dito. He being the Commander-in-Chief of the Armed Forces, he being the Chief Architect of Foreign Policy. Ang laki pong damage sa ating bansa. The future of our nation is now endangered. At this point in time, at ito sabi sa akin naging, mga Western diplomats ito. Western diplomats. Uusap sila. Sabi nila, will the presidents is still able to, recover from this setback after this revelation by Senator Amy Marcos? Tanong nila yan. Alam mo, sumagot yung isa na Western diplomat. I don't think so. He cannot even complete a sentence. Shocking, di ba? Ganun na yung tingin sa atin. Kasi nga naman, napapansin natin pag nagsasalita siya sa media, di ba? Hindi mo mawari. Hindi mo malaman kung ano yung sagot niya sa mga planong na sinasabi, di ba?
So, yun lamang po. Ayan.